Siguro mga kababayan, palaging guest ng SMNI. Full blast talaga sila sa pag-support sa pamilya Duterte. Baka pati yung SMNI. Di ba? Mga kababayan, ang talagang may-ari niyan mga kababayan, si Digong at si Sara Duterte. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O pati po si General Torre, yung dating PNP Chief na ngayon MMDA General Manager, Nicolas Torre. Naniniwala siya mga kababayan doon sa naging statement ni dating Senador Antonio Trillanes na si Kibuloy ay siyang front ni Digong sa money laundering po. Madaling sabi mga kababayan, yung yaman ni Kibuloy, ang totoong may-ari, si Digong. Yan ang balita ngayon mga kababayan. Kahapon pala, April 30 sa Manila Times. Manila Times report ito mga kababayan. Para alam ninyo kung ano yung mga sources natin. Mga established na mga news sources. Mainstream mga kababayan, Torre echoes Trillanes claim Kibuloy became Duterte money laundering front. So kung ganon, connecting the dots mga kababayan, di ba si Kibuloy nang makulong mga kababayan, ginawa ni Kibuloy si Digong na administrator ng kanyang kayamanan. Matik. Ayan yung report noon na March 8, 2024. Duterte becomes Kibuloy Group's property administrator. Sabi dyan, the announcement of ex-President Rodrigo's appointment as property administrator of Pastor Apollo Kibuloy's group follows a court ruling in the U.S. unsealing the warrants and returns against the preacher and his associates. Ito report ng Philstar. Duterte named Kibuloy a group property administrator. Sunshine Media Network, SMNI, media arm of KOJC, posted on X Duterte's designation as administrator of KOJC's estate. Kaya siguro mga kababayan, palaging guest ng SMNI. Full blast talaga sila sa pag-support sa pamilya Duterte. Baka pati yung SMNI. Di ba? Mga kababayan, ang talagang may-ari niyan mga kababayan, si Digong at si Sara Duterte. Malamang ganon. At noong 2016 mga kababayan, sabi sa report ng Philippine Star, Kibuloy willing to donate jet helicopter to Duterte. Sabi niya, Davao City, Philippines. At no cost to the government, Evangelist Apollo Kibuloy said he is willing to donate his private jet and helicopter for use of the next president. Kibuloy, a pastor of the Kingdom of Jesus Christ, said he is willing to donate his aircraft for the personal use of the incoming president once he formally assumes office June 30. Kibuloy said Duterte, who has been close friend for a long time, could continue using his executive jet 2015 Cessna Citation Sovereign Plus and his Bell 429 helicopter. Duterte has extensively used Kibuloy's aircraft during the campaign period that brought him to various places in the country. Tingin ninyo mga kababayan, ibinulgar ni Trillanes the other day na si Kibuloy niya, frontman lang sa kanyang paniwala, frontman lang ni Duterte, ni Digong sa money laundering activities. Dati statement ni Trillanes mga kababayan sa interview ni Karen Davila yata, ganon din yung paniwala ni General Torre, ni Nick Torre mga kababayan. Ayan. Kaya siguro mga kababayan, si Digong
ayaw na ayaw niya, lahat lang ablada, pero ayaw na ayaw niya na i-waive yung kanyang right. I mean, pumirma ng bank waiver. Ayaw na ayaw niya. At ganun din si Sara Duterte, mga kababayan. Yung dumaloy na bilyon-bilyon sa kanyang bank accounts, hindi malaman kung saan galing at saan napunta. At this time, mga kababayan, sa Senate trial, magkakaalaman na talaga. Ako, tingin ko talagang nanginginig na ngayon yung kampo ni Sara Duterte because of that. But balikan muna natin itong kwento rito sa Manila Times, mga kababayan. Yan o. Sabi dyan, former Philippine National Police Chief Nicolas Torre III took to social media on Thursday to echo former Senator Antonio Trillanes IV's claim that Apollo Kibuloy was propped up as former President Rodrigo Duterte's alleged natural money laundering machine. Torre, now General Manager of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA, cited Trillanes' television interview where the former senator claimed that private jets and helicopters bought by Kibuloy actually belong to Duterte. Si Digong mismo ang may-ari. Pati siguro yung mga kalupaan, yung kingdom mismo na kinatatayuan ng kingdom, pinakamalaking dome, mga kababayan. Baka yung property mismo, siya yung ginawa, in-appoint na state administrator. Nang makulong si Kibuloy, ayon, matik po, si Digong yung ginawang administrator. Malamang siya man talaga ang baka baliktad, siya man talaga yung may-ari. Pati helicopter, mga kababayan at jet, yun ang sabi ni Trillanes. At yun din ang paniwala, mga kababayan ni General Torre, na na-assign noon, mga kababayan, sa lugar ni Digong. Siya yung doon, tawag dito, Regional Director ng PNP. Siyempre, may mga intelligence network yan. PNP, Regional Director, si General Torre dati doon. Kaya nasasabi ni General Torre ngayon. Yan sabi dito. So, what we uncovered, the private jets or helicopters bought by Kibuloy, those were his. Duterte's, sabi po ni Trillanes. Because if you look at it, he used them more often than the true owner. More than Kibuloy, sabi po ni Trillanes. Trillanes also claimed that Kibuloy was used to make the alleged transactions harder to question because of his religious organization. In Kibuloy, they prop him up precisely so he could become his natural money laundering machine. Because you cannot question religion. But then, if you look at Kibuloy's church, sabi po ni Trillanes, it does not have the capacity niya to raise that amount of money. Tama, mga kababayan. Kasi pag tiningnan mo yung mga members ni Kibuloy, mahihirap. Bakit naman yayaman ng ganon si Kibuloy, mga kababayan? Di ba? Mahihirap po yung mga members. Karamihan mga mahihirap lang. Kung mula sa tithes, papayag ba na yung mga members? Maging milking cow na lang, mga kababayan, gagamitin lang para yumaman si Kibuloy. Sa bagay, may mga testimonies na ginawa pong mga taga-koleksyon talaga, taga-benta ng kung ano-ano, di ba? Yung mga church members. Exploitation. At yun nga po, yung kaso ni Kibuloy, yung qualified human trafficking. But anyway, kahit ganon, malamang sa malamang, itong kwento ni Trillanes na pinapaniwalaan din ni General Torre ay totoo. Ayan Torre said he believed Trillanes' statement. We do not need a big investigation to see the obvious, sabi po ni General Torre. If Kibuloy's followers were really very strong and very many, why was it not seen on the ground? Bakit niya hindi nakikita? Tama, hindi man sila makapag people power, kukunti man talaga.
Baka kukunti man talaga sila. Ang question, kung mula sa tithes, collection mula sa mga members, yayaman bang ganon itong si Kibuloy? Yun na ngayon ang pinag-uusapan mga kababayan. Na sinasabi sa paniwala na ang lahat ng kayamanan na to ay ang may-ari man talaga si Digong. Front lang itong si Kibuloy sa money laundering ni Digong. So sabi dito mga kababayan sa balita ng Manila Times, Torres said authorities saw the reality inside the Kingdom of Jesus Christ compound during the 16-day police operation to serve the warrant of arrest against Kibuloy in Davao City. He cited KOJC's 39th anniversary on September 1, 2024, which he said was attended by Vice President and known personalities, by the Vice President and known personalities in Davao, but only drew around mga 2,400 attendees man lang daw. Tory also claimed that many of those who attended were merely brought in. The actual estimate of their membership in the Philippines, far from the image being shown, anya, sabi ni Torre. Ayon kay General Torre, that if Kibuloy truly had a wide base of influence and support, large rallies should have continued while authorities were enforcing the warrant of arrest against him. Kaya ngayong gusto nilang ilunsad na people power, umatras na yung KOGC. Wala man pong people ang nandun, sila-sila lang, mga kababayan, hindi man magdagdag. Tapos yung mga DDS vloggers na nagko-cover. Ilang days sila na nagsagawa ng maisog rallies. Ang nangunguna mga kababayan, yung KOGC. O di ba, wala man nangyari. Hindi sila makalunsad ng people power kasi wala man po people. Kili-kili power lang. Saka mga troll sa social media. Nagets ninyo mga kababayan? Sabi ni General Torre, but there was none. Sometimes, we do not need to believe propaganda. We only need to look at reality, sabi po ni Torre. Torre said Kibuloy's wealth must be explained if it did not come from the size of KOJC's membership. If the wealth did not come from the number of members, where did it come from? That is what must be answered. So may dapat na naman po na imbestigahan yung ating Congress. Kaya galit na galit po ang pamilya Duterte sa Congress. Sinisiraan nila yung Congress kasi ang Kongreso ang nakakapag-uncover nitong mga milagro, mga kababalaghan. Tama ba? So yon yung ating yon ang ating aabangan sa mga susunod na mga araw. Kaya lang ngayon, ang focus ng Congress yung impeachment complaint laban kay Sara, na kung saan mga kababayan, isa pang hearing yata yung in-schedule nila, then the plenary will decide on it. And itatransmit na po sa Senado for trial, forthwith. Yung forthwith, pati yung mga taga Korte Suprema hindi na maintindihan kung ano ang forthwith. Pati sila nalilito. Tingnan ninyo. Breaking news. Supreme Court clarifies that forthwith in Article 11, Section 3.4 of the Constitution means within a reasonable time, which may be longer or shorter depending on the circumstances of each case. Pero sabi naman ni mga kababayan sa pahayag ni Marvic Leonin, Justice, forthwith means Senate Impeachment Court should convene immediately. Sila hindi na magkaintindihan sa forthwith. Confused na din sila mga kababayan sa forthwith sa kakaano niya Mr. Maravillas. Alam niya na po ninyo kung sino nag-appoint. Karamihan sa mga justices, appointee, mga kababayan ni Digong. Kaya pati yung forthwith, nagkagulo-gulo na sa interpretation.
O di ba, mga kababayan? Sila, hindi na magkaintindihan. Kontra-kontra. Yan ang balita, mga kababayan. But anyway, idagdag ko na lang ito. Yung sa ICC, kay Digong, mga kababayan. Pinangalanan na yung mga judges na maglilitis kay Digong. Yan o, Judge Nicolas Gelu, Friends, ang nationality niya. Tapos si Judge Joanna Corner, presiding judge, Briton siya, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. British judge. Siya yung presiding judge pala. Tapos isang Koreano na judge, si Judge Kibong Paik. Sabi dito sa report ng News 5, inendorso ng International Criminal Court presidency sa pangunguna ni Judge Tomoko Akane ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa trial chamber. Binobo ito ni na British Judge Joanna Corner, South Korean Judge Kibong Paik, at French Judge Nicolas Gelu. Tutukuyin ng 3-member trial chamber ang proseso para sa susunod na akbang sa kaso ni Duterte. Kabilang dito ang status conferences at diskusyon sa participants para maplansa ang schedule ng paglilitis. Nauna nang kinumpirma ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang lahat ng murder at attempted murder charges laban sa dating Pangulo. So, dadaan sa trial at dapat itong ipagpasalamat ng mga DDS ng kanyang pamilya kasi siya binibigyan ng due process. Just like, mga kababayan, si Sara dito, binigyan ng due process, kaya lang ayaw niyang i-avail yung due process na binigay sa kanya ng Congress. Ang sabi, harap daw doon sa Senado, pero malamang hindi man totoo ulit. Di ba? Lahat man po baliktad yung mga sinasabi ng mga Duterte. Lahat man hindi totoo. At until today, wala pang ni isang judge ang nasipa ni Digong. Tulad ng kanyang promise na sumakay sa jet ski, hindi nangyari. Tulad ng kanyang anak, wala ding bloodbath. I want the bloodbath doon sa impeachment, wala ding nangyaring bloodbath. Puro pag-iwas, mga kababayan. Sa impeachment proceedings, hindi nag-participate, nandun sa Laguna. Sa OBP activity. Talagang arap-arapan na pang-insulto sa Kongreso. Ganon din yung kanyang tatay. Arap-arapan na defiance, mga kababayan, sa ICC. Kaya lang, hindi man po nangyari yung kanyang mga act of defiance. Tuloy ang trial. Ayun man lang, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan.
Ito po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am a worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Yan po, tingnan ninyo. Si Yoli Tan. Barley, sabi niya, did not just save my life, it gave me a new life. Sabi ni Yoli Tan, isa pong ovarian cancer survivor. In 2019, Yoli faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya. Immune system booster trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo sa aking kaibigan sa Amerika, Eileen Closet po. Naka-base siya po sa Amerika. Yan o. Tawag dito. Ito yung kanyang live selling, mga kababayan. Si Ma'am Eileen Rosales. Every Sunday, 7 o'clock in the evening po, Philippine time. Pwede kayo na manood sa kanya at mag-order live.